Ito po ay may advance info ko sa inyo. Yes, Tatay Rani, go ahead. Yes! Ilabas! Sige, ilabas mo, tatay! Ang kanyang ere-report Sa Lunes. sa SONA, arestado si Speaker Romualdez. Hoy, sana! Tama, balik! Pero, Tatay Rani, Pero, ano yon? Explain, please. Budol! Budol! nagsalita, Hindi, magkakabaliktaran hindi yan. ako ang mastermind. Yes! Kaya, ang script na bago na. Dahil baka magturo. Supposed to be ngayon, lalabasan ng warrant. Na bago na naman, binago na naman ang istorya. Ang area report na lang sa Monday, sinampahan na ng kaso si Speaker Romualdez. Oh, wow! Umatras ang bayad ni Marcos. Mula nung ako ay naging kapitan sa Barangay Batasan Hills, year 2002. Doon pa po talamak na ang problema sa peace and order. May korupsyon, pero narco-politics ang problema natin noon. Ang sindikato nagmumula sa maliit hanggang sa pinakamataas, general lang. At saksi rin po ko nung naging presidente 2016 ang ating minamahal na President Duterte kung paano niya binuwag ang walang leader, walang presidente na noon na naglakas loob na buwagin ang narco-politics natin noon. Bakit narco-politics noon? Ultimo sa barangay, ultimo patrolman na pulis, ultimo mayor, ultimo gobernador, ultimo mga congressman, ultimo mga senador, involved lahat sa droga. Tama! Ilang presidente ang nag-try pero hindi sila naging successful. Ang Davao kinilala dahil merong isang mayor na may bayad, nagmamahal at may malasakit sa kanyang nasasakupan. Tama. Which, noong 2016, uhaw ang Pilipinas. Uhaw kami sa leader na tumatayo para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya, nung naghayag na tatakbo si Mayor Rodrigo Duterte, isa kami sa nagpapasalamat at tumayo na sana tumuloy siya. At noong nanawagan, piso-piso sa Luneta, dahil wala nga raw siyang pera, nandun po kami. At doon, taong bayan na ang naghangad ng pagbabago. Walang pondo, pero nakita niyo po, dahil may pahintulot sa Diyos, nanalo ang isang Rodrigo Duterte. Iyon! Palakpakan po natin ang tagumpay na yun na binanggit ni Tatay Rani. And the rest is history na. Pero ngayon, ang tunay nating kalagayan ng ating bansa, noon ang sindikato hindi umaabot sa Pangulo. Pwedeng negligence, takot ang Pangulo, kaya laganap ang krimen at droga noon. Dahil ang krimen drug-related po lahat yan. Eksakto. Pero ngayon,
ang sindikato ay si Bongbong Marcos mismo. Sindikato ng gobyerno. Sindikato. Mas malala pa kaysa noong narco-politics. Ano? 4 na taon pa lang, maglilimang taon na lugmok na tayo. Sakto. At bakit ngayon ang tao para bang duwag? Para bang takot? Para bang bayad lahat? Dahil ang pinuno ng sindikato ay ang ating Pangulo. Ayun. Presidenteng sindikato. Kaya lahat ng departamento natin, sindikato na ang kalawan. Tama. Ang Diyos na ang kumilos para imulat tayo sa tunay na sitwasyon ng administrasyong ito. Last year, mayabang na naghayag sa kanyang zona 5,000 plus flood control. Tapos na. Tapos na, accomplished niya. 2 days after. After 2 days, Sa kakulot. ang Diyos ang gumawa, pinasinungalingan ang sindikatong BBM na to. Bumaha, pinakita, pinamulat sa atin kung gaano kawalang hiya. Alam nyo, kasi pagka-addict ka, wala ka ho sa tamang pag-iisip. Tama. Konektado lahat po yan. Kahit tanong nyo kung may kamag-anak kayong addict, buong pamilya namumroblema. Totoo po yung apektado. Buong pamilya ninanakawan. Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw at sa buong komunidad na. Yan ang nangyayari kay Ngayon. Bongbong Marcos ngayon. Adictus. Binigitan pa ang pagkawalang hiya ng ama. Sabi nga natin noon, nung kumakandidato at naniniwala tayo sa kanya, ako, hindi ko binoto talaga yan. Ako din po. On the record daw yan. Hindi ko Mabuti si talaga. Tatay Rani, hindi na Sinunod namin si Tatay nadamay sa Dito. budol ni Marcos. Yes, sir. Na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Tama naman. Pero ngayon, ang kasalanan ng ama, hinigitan pa ng anak! Yeah! Malala! Malala. Nakakalungkot po dahil lahat kontrolado ng sindikato dahil ang gobyerno ang sindikato nabubusalsalan. Bukod sa pera, may takot dahil buti pa yung ama, deklarado ang martial law, pero yung silent martial law ngayon natin, mas nakakatakot. Dapat pala nagdalang tayo. Na, Hindi na lang kayo. eto po, ay may advance info ko sa inyo. Yes, Tatay Rani, go ahead. Yes. Nilabas. Sige, verbas mo tatay. Ang kanyang ere-report Sa sa Lunes. zona, arestado si Speaker Romualdez. Hoy, sana! Kakabalik ka Pero na Tatay Rani, Pero, ano yon? Explain please. Budol, budol. ng salita, Hindi, magkakabalik tayo. hindi ako ang mastermind. Yes. Kaya, ang script na bago na.
Dahil baka magturo. Supposed to be ngayon, lalabasan ng warrant. Aha. Aha. Naglaga na yan. Nabago na naman, binago na naman ang istorya. Ang area report na lang sa Monday, sinampahan na ng kaso si Speaker Romualdez. Oh, wow! Umatras ang bayag ni Marcos. Turo-turoan na. Re-rest back niya si Romualdez. Papayag, maniniwala pa ba tayo? Hindi na! Wala na. Wala na. Isus na ng budol. Hahayaan pa ba natin sisip-sipin pa ang kaban ng bayan? Hindi na. Hindi na. Noon, narco-politics lang at peace and order. Ngayon, Ang problema natin ngayon, narco-politics na, Sindikato pa. talamak pa ang korupsyon, ang higit sa lahat, ang puno ng sindikato, pinagsama sa isang tao, may droga na, may droga, sinungaling, sinungaling pa, Adik. Mandalang at po. higit sa lahat, Nanakaw. adik, hindi lang sa droga, Kundi- pati sa pera ng bayan. magnanakaw na adik or adik sa pagnanakaw. Yun. Yes! Alam nyo, nakakalungkot dahil yung mga inaasahan nating activities, cancel lahat. Kaya nga, mabuti nandito pa tayo na Tayrani. Buti na lang, mayroon ng kampilan, mayroong kumparas at the rest ng kasama ko rito, Tama. Yes. mayroon ho tayong pagmumulat. People's Zone. Yes, the people's zone. Tanong ko po sa atin, alam ko, majority rito mga senior citizens. Opo, medyo tayo. Opo. Lumaban na kayo noon sa ama, Malapit-lapit na rin kami dyan. para bang nakakapagod ng lumaban pa sa mas walang hiyang anak. Grabe. Grabe. Terrible. Wala ho ba tayong kamag-anak na pwede ho nating ayain sumama Marami. Dapat, yun. para matapos na po ang paghihirap ng bayan? Tama. Tama! Naniniwala po tayo sa mapayapang protesta. Dahil karapatan po natin yan, nandyan po yan sa saligang batas po natin. Kaya niyo pa bang maghintay ng another year? Hindi na! Lugmok na Tatay Rani, lugmok ng bayan. Sugod! Alam nyo, Ano sabi niya to niya po? pag ito, wala tayong ginawang aksyon laban sa korupsyon, laban sa sindikato, mas masahol pa ho tayo sa bulok na isda. Correct. Correct. Tama! We agree. Agree! Hinayaan natin mangyari ang di dapat mangyari, sisingilin tayo ng susunod na henerasyon. Yan talaga. At sasabihin sa atin, ano ba ang ginawa nyo? Bakit lugmok na ang bayang ito? Pati kinabukasan namin, Wasak. niwasak, ninakaw pa. Tama. Ginawa ko di mag-video. Ako, any moment, sabi nila, lalabasan ng Talaga naman wala. totoo. Oo, kinasuhan na rin si Tatay Rani. Oo, meron na. Sabi nila, any moment, i-disqualify din ako, perpetual disqualification, dahil sitting city councilor ako. Grabe. Pero ang sasabihin ko lang sa kanila, utang ina ninyo. Yes! Yun! Yun! Laban pa rin! Utang ina niyo. Malutong! Utang ina ninyo. Yun, malutong. Kayo ang nagdahilan
kung bakit nandito ako ngayon. Ayun! Yes! Yes! Sa Bisaya, yawa mong tanan, Yawa mong tanan! iguan na ko, di na ko Mahadlok! mahadlok, o mawa ko sa kinalabutan na to. Hindi kinabutan ako Yan. na wala akong ginagawa at nakikita ko ang kawalang iyan. Tama! Sapol! Tama, Tatay Rani. Excellent life. Alam nyo, lahat tayo ay dapat magsakripisyo. Tama. Tama. Hindi para sa sarili natin, o hindi para sa mga anak natin. No, sige, please. Para sa mga susunod na henerasyon, hindi tayo nakakahiya Dapat lang. Dapat lang. na wala tayong ginawa, hinayaan natin na lapastanganan tayo ng sindikatong gobyerno. Ayun! Yun! Sindikato. Kaya po ako'y nananawagan sa ating lahat na nandito ngayon at lahat ng nakikinig. Ang bayang ito binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang bayang ito mayaman. Ang bayang ito ay perlas ng silangan. Tama. Tama. Pero nilalapastangan tayo ni Bongbong Marcos na under the influence of drugs. Yun. Sabi ng ate niya. Yes! Agree. Agree! Please do our duty. Yes! Hindi ho ako nananawagan ng himagsikan. Nananawagan ho ako, buksan natin ang isip natin at puso natin at buhayin natin na ako ay isang Pilipino. Ayun. Yun. Malinaw. Malinaw! Kanina ho, habang inaawin natin to, maiyak-iyak po ako sa bawat kataga ng kanta po yan. Sana po, iilan man tayo nandito ngayon, mag-multiply po tayo. Visit. Kung mahal natin ang susunod na henerasyon, kung mahal natin ang bayang ito, we have to act now na! Ayun na! Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Morning! Nandito na naman tayo muli nagsama-sama at ngayon dito po natin iladlad kung ano na naman ang kalagayan ng ating bansa. This is the fifth SONA of the President. It is his almost his fifth year. Konti na lang taon, one year and a few more months, he will have finished his term. Pero we look back. Tayo po ay umatras kung ano po ang mga nangyayari. Kausap ko nga parati itong aking kaibigan, si Atty. Luna. At natingnan namin na tayo ay nakalagay na sa isang failed state. Wala na. Kunting tulak na lang, mahuhulog na po tayo sa bangin. Kasi po, walang ginawa itong ating bangag na Pangulo. Yung kapatid niya mismo, na sana, sabi niya, nung maliit pa sila,
inaalagaan niya ang iyong kapatid niya. Pero hindi na niya kaya kasi patuloy ng patuloy ang pagiging adik. At nadamay ang ating bansa, mga kaibigan. Dahil walang tama na desisyon itong Pangulo namumuno ngayon sa ating bansa. Unang-una, binigyan natin ng pag-asa. Although, hindi ako sumuporta nito, pero kami ni dalawa ni PRRD, noong panahon na tumatakbo ito at sumama si Vice President Sara bilang Vice Presidente niya noong 2022. Nilapitan ako dahil ito si Martin Romualdez, kumpare ko buo ito. Nilapitan ako noong panahon na yon. Sabi niya, Brad, baka pwede mong pagkiusapan si President Duterte na i-endorse man lang si Marcos. Kasi nandiyan naman si Vice President, ang Vice President niya. Sabi ni Duterte, over my dead body. Noong pa lang, winarningan na niya ako at sinambulan ko na sa aking mga kasama. Sinabi po ni PRRD, noong pa lang 2021, he is a weak leader. He is a drug addict. At walang kakayahan yan. Lumapit sa akin yan, gusto maging Vice Presidente, tinanggihan ko. Dahil alam ko na walang potensyal yan na magiging leader ng ating bansa. So since then, it has borne out in my mind na ganun talaga. Kaya as early as 2022, doon sa isang radio station, September of 2022, we launched our criticism of Marcos Jr., mga kaibigan. Dahil binigyan siya ng 3 buwan bilang Agriculture Secretary, pumalpak na bigla. Tuloy-tuloy ang smuggling, tuloy-tuloy ang panggagancho, yung sugar, niluto na nila. Kaya nga yung Vic Rodriguez ay natanggal dahil sa sugar fiasco. Tuloy-tuloy ang pagsinungaling na bibigay niya yung 20 pesos na rice. So, we are now 5 years. Nag-give up siya sa agriculture dahil hindi niya kaya. Ngayon, kailangan na sana mag-give up na siya bilang Pangulo dahil hindi na niya talaga kaya. So, mga kaibigan ko nandito, ilang taon na, since 2023, nanawagan na po kami. Kaya nga tinatag namin yung Marcos alis dyan. Ito yung pinakauna naming tinatag kasi as early as 2023, nakita na natin yung kapulastugan na pinaggagawa ni Marcos. Hindi natin alam na noong 2023 pala, nag-umpisa na yung hundreds of billions of insertions. Noong 2024, inulit niya. Noong 2025, inulit. In fact, pati yung mga kasabwat niya, mga biglawan, at mga pulahan, at mga dilawan, isa dyan, yung si foot and mouth disease. Sino ba yung foot and mouth disease? Frank M. Drilon. Sabi ni... Tulog na Senado. Sabi nitong tabatsoy na ito, siya mismo, the 2025 budget is the most corrupt budget. Pero, mahiya kayo. Sabi niya, mahiya kayo. Ngayon, dapat, sinabi ni Ka-Eric, dapat ang tema ngayon ng SONA ay, ako nahihiya sa inyo. Bakit? Walang natupad na mga promesa. At ang inflation ngayon nasa 6.8% na mga kaibigan. Anong significance niya? It has a reverberating effect on the economy. It has the effect of our foreign exchange. Magkano na ngayon? Kagagaling ko lang sa labas, nagpapalit ako ng konting
pesos to dollars. Kung papalit ka doon sa airport, 62.5%. 62.5 pesos to $1. More or less, nasa between 61.8%, 61.8 pesos to 62 pesos na ngayon. Anong significance po niyan? Unang-una, kinuhanan niya ng pera ang mga bangko. Alam naman natin, ang Land Bank was established para bigyan ng empowerment ang mga farmers. Doon po kumukuha ang mga maliliit na mga magsasaka ng pera para mahiram nila, para ibungkal sa lupa to cultivate their land. Pero kinuha na niya ng 50 billion, mga kaibigan. Yung Land Bank naman, yung mga entrepreneurs, yung DBP naman, yung mga entrepreneurs, doon po kumukuha ng pera na loan para sa kanilang pagtatag ng mga maliliit na negosyo. Kinuhanan din ng 50 billion. Dinala nitong Maharlikapan. Sino nakikinabang? Yung mga crony, yung mga tangko, yung mga lason. Kung sino-sino mga cronies na kung iniwanan man lang sana yung pera sa Land Bank, ang dami pong farmers. Kaya ngayon, umaangkat tayo ng halos lahat natin na mga basic needs sa ating pamamahay. Bigas, inaangkat. Sugar, inaangkat. There was a time na Secretary of Agriculture siya, imbis na bumaba, tumaas to 700 pesos ang bawat kilo ng sibuyas. At yan ay hindi pa na-address hanggang ngayon. So, kung ang dollars natin ay $1 is 62 pesos, 62 pesos ba ang dami ng pesos natin para bumili ng mga sibuyas, ng mga bigas, ng mga kung ano-ano. Kasi ini-import natin halos ngayon. Kaya, kawawa ang mga farmers natin, mga kaibigan. Kaya I would be surprised kung anong pambubola at pambubudol na naman ang sasabihin niya ngayon. Pero ang matindi sa lahat, mga kababayan. So, yung mga kababayan, wala nang karapat-dapat na sabihin pa si Marcos. Matutuwa sana ang buong Pilipinas kung sabihin niya, mga kababayan, ako ngayon dito sa fifth zone ako, I am tendering my resignation. Iyon! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Now! Kasi nga, bakit naman? Nahiya kayo. Mahiya kayo. Pero, sino bang nakulong? Sino bang nakulong sa mga nahiya? Ni isang congressman, wala pang nakulong, mga kababayan. Wala pang nakasuhan. According to Pinky, yung bakla na senador, 67 daw. 67 daw ang mga congressman na mga tongkraktor. Pero nasaan na? So, yun mga kababayan, wala na talagang asahan tayo. Imbes na yung ating kaibigan na si Marcoleta, walang kasalanan, walang involvement, yung pang-inuna. Pero yung sinasabi niyang Joel Villanueva, Chris Escudero, sabi ni Ombudsman, mga 2 weeks or 3 weeks ago, sabi niya, 1 linggo na lang makakasuhan. Nasaan na ang kaso ni Kilay Escudero? At ni Joel Villanueva na maraming chicks? Wala. Walang nangyari sa kanilang kaso, mga kababayan. So, ano pa ngayon sasabihin ng ating Pangulo na sabi ng kapatid niya, drug addict? Wala na masasabi. Kaya,
lahat ng sasabihin niyan, puro kasinungalingan. Ha? Kung anong sasabihin ni Claire Castro, mas doble kasinungalingan ang sasabihin ni Marcos Jr. mga kaibigan. So, ngayon, asahan natin na wala nang mangyayari until 2028. Kaya tayo sana together, ito, nandito si General Virgil from UPI, si Attorney Luna at mga iba pang mga leaders, magbuklod-buklod na tayo. Let's go for one big bang. One big bang. Yes! At manawagan na tayo. Marcos resign. Marcos, resign now! So, hindi ko na nakawin pa ang pagkakataon ng ibang mga speakers na magsalita. Ang masasabi ko na lang po, magkaisa po tayo at panawagan na po natin. Kasi wala namang sasabihin after the 27 July, yung kanyang pipso na, lalo pa tayong mababaon sa putik. Tama. Kung doon tayo sa isang lugar na binabaha, pagkatapos ng tubig na wala, tayo ang nabaon sa putik under this Marcos administration. Yun po. At nakita niyo na for the last time, let me say this. Puro kabulastugan ang nakikita natin sa impeachment. Yes, tama. Sabi mo Sabi ko nga dito sa mga huwad na mga prosecutor, na mga congressman or mga congressman, mga walang hiya. Kung sa basketball pa yan, bench warmer. Binsoy! Binsoy! Binsoy. Pero magkano nilulustay ng House of Representatives na pondo para i-maintain sila, para nakaupo lang at nagpapalakas ng kanilang kain doon sa mga snacks at nagpapainit ng kanilang puwet doon sa upuan. Wala. Ang pinakabobo na pinakapangit na babae, ilang beses sinita ng presiding officer. Nakakahiya. Kaya, and they are spending itong impeachment 25 million a day. Can you imagine? Ilang araw pa lang, ang tagal pa matatapos. So, ilang bilyon kaya ang lulustayin dyan. Pero alam naman natin lahat, mga kababayan, na wala nang katuturan yan. Kasi, maski ano pang gagawin nilang, kung ilang pang matibag ang ilalagay nila dyan sa witness stand, the decision will always be acquittal of the Vice President. Yes! Why? Hindi nila makuha yung 16 So, can you imagine spending billions para lang ang purpose ay propaganda para sirain lamang ang ating business? Tama. So, yan lang po. At manindigan tayo today and the rest of the days para magkabuklod-buklod, magsama-sama po tayo lahat. Mabuhay po ang Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Garcia. Kilala niyo naman ako. Ako po ang National President ng UPI. Paliwanag ko lang po na hindi po bago sa UPI yung panawagan na magkaisa. Sapagkat kami gusto naming matuto sa ating kasaysayan na kaya tayo nasakop ng Kastila sa loob ng 300 taon ay dahil ang ating struggle ay hiwa-hiwalay. Hindi po tayo nagkakaisa. Kaya hindi natin kayang talunin yung ating common enemy. Ganun po ang situation natin ngayon. We have a common enemy. Hindi po tayo nagkakaisa. Kaya ang panawagan po namin sa UPI, magkaisa na po tayo. Kaya ang tawag namin, isang laban. Basta po ang laban ay sa pananagutan, basta po ang laban ay sa katotohanan, basta po ang laban ay katarungan, sasama po kami dyan. Kaya po makikita niyo po sana kami doon sa White Ribbon Rally. Except that nung makita namin yung nasa stage, hindi totoo to.
Kasi yung nakaupo doon sa stage, hindi katotohanan ang hanap nun. Hindi pananagutan, hindi katarungan. So, nag-withdraw kami. Hindi na kami nagpakita. Pero kahit sino po ang manguna, sasama kami basta ang laban, katarungan, katotohanan, pananagutan. Maraming salamat for that clarification, General Ver Garcia. Kaya po kami nananawagan, sana magkaisa na po tayo, sama-sama po tayo sa laban at nang magkaroon na po ng tuldok ang lahat ng ating mga naghihirap. Gusto ko pong ipaliwanag din na kami sa UPI, karamihan, kung hindi man po lahat, dating Marcos loyalist. Ako po, defender po ako, fighter ako, talagang pinaglaban ko ang Maharlika fan sa New York, sa New Jersey, dahil sabi ko mga Pilipino, kayo pa ang sisira, paano magtatagumpay kung kayo mismo ang sisira, ito'y para sa ating mga kababayan. Hindi, sabi nila, nanakawin yan. Totoo pala. Nabudol. Sa totoo lang, yung amain ko na talagang hindi naniniwala, hindi na kami nag-uusap dahil kay Bongbong. Dahil sa pagtatanggol ko kay Bongbong, dahil sa pagtatanggol ko. Kasi naman para sa akin, kaya ko pinagtatanggol, Pilipinas, Pilipino. Bakit ako humiwalay? Kami po sa UPI, ang paninindigan namin ay ang pagtatanggol, pagsunod, at paggalang sa ating saligang batas. Kapag ikaw po ay nagpadala ng Pilipino sa ibang bansa, pag ikaw ay nag-abandona ng Pilipino sa ibang bansa, hindi mo na ako kakampi. Magkaaway na tayo. Isipin nyo, sinuko natin ang dati nating Pangulo. Simbolo ng ating pagkatao ng Pilipino. Hindi man yan na demanda dito sa Pilipinas, hindi man yan. Pagkatapos doon mo pahahatulan sa mga banyaga, sa mga dayuhan, bakit sila lang marunong ng hustisya? Tama! Bakit walang nagdemanda rito? Sabi nila, kasi hawak niyo korte. Panahon na ni Bongbong nung pinadala siya doon, hindi pa rin gumagana ang korte natin noon. The ICC is complementary only when justice in the country is failing. Failing ba tayo? Yung 15 maestrado ng Supreme Court, puro magnanakaw at walang kwentang tao. Magagaling po yung 15 yun. Matatagal lang magsulat. Yan po yung, kaya nananawagan tayo ngayon, ang sinasabi natin siya ay magsosona, second to the last sona, if not the last. Ang ine-expect lang, dahil po ninyo yung araw, basta may sona, people are excited. Yes. Di po ba? Ano kaya ang sasabihin ng Pangulo? Lahat makikinig. Talagang sinasantabi lahat ng trabaho para lamang mapakinggan ang 1 oras, 2 oras na State of the Nation address ng ating Pangulo. In excitement to learn, to hear anong nangyari, anong ginawa mo, how are you going to bring us to prosperity. Ngayon po ba excited pa kayo? Hindi! Curious. Ano na naman kayang kasinungalingan sasabihin nito? Tama. Ano na naman kayang pambobola sasabihin nito sa amin? Kasi wala naman po siya sinabing totoo. Hindi po ako naninira sa kanya, katotohanan lamang po. Mahiya naman kayo. Nahiya ba sila? Hindi. Hanggang ngayon, nahihiya ba sila sa atin? Hindi! Marami ng pinangalanan. Kinasuhan ba nila? Yung mga nagpangalan, kinasuhan na nila. Kinulong na nila. So yung tanong mo kanina, meron bang gumagana, ano ba tayo, meron bang undeclared martial law? Para pong meron. Dahil wala naman tayong kalayaang magsalita. Kinakasuhan. Meron po ako nakausap na na mga government employees, guro. Sabi nila, sir, marami kami gusto sana naming sumama sa rally. Kaya lang, bawal. Bawal. Bakit bawal pagka nasa gobyerno ka? Bakit bawal hindi ka na pwedeng magsalita? Bakit bawal hindi ka na Pilipino? Pinaliwanag ko yan nung minsan doon sa aking post, yung sinasabing non-partisanship. Pag non-partisan, pwedeng magsalita,
kaliwa o kanan, pwede mong sabihin. Pagka pinigilan mo na pintasan yung kaliwa o pintasan yung kanan, partisan ka na. May pinapanigan ka na. A non-partisan atmosphere is neutral. Pwede natin pag-usapan, bakit ganito, bakit gano'n. Sa kampanya, sa eleksyon, bawal ang partisanship. Nasa batas yan. Pero halalan ba ngayon? Hindi. Napansin ba ninyo yung mga pulis doon sa Canada? Nung inaaway si Claire, you go ahead, you talk, it's your freedom. This is a free country. Ganun talaga dapat tayo. Napaya nga to si Castro. Lahat ng lumalaban, kinasuhan na, kinulong na, ginawa na ng kung ano-ano mga hindi katotohanang mga demanda. Ako po, kami po, sa darating na SONA, ang amin lamang inaasahan, trust. Restore trust. Ano kaya ang gagawin, sasabihin ng Pangulo para maibalik niya ang tiwala ng taong bayan sapagkat right now, Wala na pong tiwala. negative 27. 27. Nakita ko negative 27 pero I think he has reached negative 30 something sa Pulse Asia at sa SWS. Negative 31. See? Negative 31 ka, samantalang yung dinidemanda mo, yung gusto mong i-impeach, tumataas ang popularity habang lumalapit sa eleksyon. Sige, tagalan nyo pa ang Impeachment. impeachment. Lalong nagsisimpatya. Tama po si Atty. Luna eh. Kami nila Atty. G. Kung natuloy yung impeachment na ginawa namin, yun, kaya hatak-hatak niya. Isang maletang ebidensya. Sayang Kinuha talaga po yun. namin talaga yun para pagka inilahad namin, hindi kayo mabobore katulad ngayon. Boring eh. Boring. Boring. Because you are trying when there is nothing. Yes. Tama. Kasi hindi eh. Pero kung napagbigyan kami, ay naku. Eh pagpresenta ni Atty. Luna ng mga ebidensyang kinuha namin sa Kongreso at sa Senado, Laglag si Marcos. ay ayos. Aba eh, sa Senado, pagkakuha namin ng ebidensya, bakit daw pinayagan, pinalitan yung tanggal yung tao na nagbigay sa amin. May demokrasya pa ba? Wala na. Alam po ninyo, pag ang tatlong sangay ng gobyerno nagkaisa-isa na, executive, legislative, and the judiciary, Tapos na sila. plus the fourth estate, The media. wala na Media. tayong demokrasya. Democracy is dead. Kaya palakpakan po natin ang ating Yes! mga kasamang matatapang. Mabuhay! Sila na lamang po ang naglalahad ng katotohanan para sa ating lahat. Kung wala sila, hindi madidinig ng buong bansa. Tama po kayo. Okay. Salamat mga independent vloggers. Restore trust. Sabi ng Amerika, we will dismantle the ICC brick by brick. And we will call upon the people, the countries that we support, to do the same. Gusto kong madinig kay Presidente Marcos sa SONA sa Lunes, ano ang gagawin ng Pilipinas? Yun. Ano, nasaan ang stand ng Pilipinas doon sa panawagan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, demolish the ICC. Gusto ko pong malaman yan. Gusto kong makita yan. Flood control. Yan. Tayo. Paano naman? Yan dyan. Gusto ko pong makita yung talagang mga malalaking tao. Speaker Romualdez. Yes. Yung mga in-identify na tumanggap ng maleta. Saldi ko. Gusto ko po makitang kasuhan. Gusto ko rin pong makitang arestuhin nila at magtaas ng kamay na nakaposas. Na-aresto na po ako sa wakas. Lalo na si Romualdez. Yan. Tapos gagawa sila. Sasabihin nila si ganito state witness, si ganon state witness. Lahat po yun panloloko. Pero ganito po ang maganda sa panloloko nila. Tayo po, hindi na tayo naniniwala, hindi na tayo naloloko. Ang naloloko na lamang po nila, yung mga taong adik sa kasinungalingan nila. We agree. So yung lahat po ng ginagawa nilang panloloko at pagsisinungaling doon sa mga nauuto pa nila. Kayo pang gumising o yung mga nakikinabang. Yung nakikinabang ng maleta.
Inubos ninyong ninakaw ang pera tapos ngayon mangungutang kayo, ganun din karami para mapondohan niyo yung mga project na dapat nagawain. Exactly. Gusto ninyo mag-imbestiga, buksan natin yung ganito, yung ganon, katulad niya, tinatarget nila si Senator Alan. Eh bakit hindi kayo mag-imbestiga doon sa Ilocos Norte na makita natin kung anong klaseng flood control ang natapos doon? Tama! Tama! Trust, Mr. President, nag-aantay ang taong bayan. Ano ang gagawin mo para mabawi ang tiwala ng bayan? Ano ang gagawin mo sa tao mo na naninikil ng kalayaan ng tao na katulad ni Director Matibag? Di ba dapat mag-resign yan? Di ba dapat tanggalin yan? Tanggalin si Matibag, tanggalin si Matibag, si Boying palayasin, si Matibag, tanggalin si Boying palayasin. Yun ang mga salot ni Marcos. Sino yung isang sinabi mo? Boying. Yes. You know why? Ako personally, pinapanawagan ko na mag-resign si Boying. Number one to me, he did not qualify to that position. May kaso si Boying eh. And that disqualified him. Anong ginawa nung magiging bata niya doon? Pa mag-jeep justice. Inandakit yung kaso. Pati yung ibang mga kasabayan na andakit o asa na due process doon. Paano yung mga complainant ng mga ibang kaso? Paano na ngayon yung complaint sa kanya? Na inandakit tapos siya naupo doon. So in the first place, he did not qualify. To me, he did not qualify. Yun po ang aking personal stand with all due respect to him. He did not qualify. Hindi rin siya nag-qualify because his sense of justice. Alam ko, 5 minutes. Sabi ko sa'yo, hindi kasya. Kabalik ka. Sabi ko sa'yo, hindi kasya. Kasi pag nagtalumpati po ako, talagang ang limit ko lamang 5 minutes and 1 hour. Pero babalik ka si General Ber. Ganito po. Ginraduhan namin si Presidente on 4 aspects. Yung EPIC na tinatawag namin, EPIC. E for economy, bagsak siya. P for peace and order, bagsak siya. Kami nung nag-usap kami ng aming mga kasamahan, si, hindi ko na mabanggitin. Sorry. On Magis ka na lang infrastructure sumandala. zero. Meron bang napagawa si Presidente Marcos on infrastructure zero yan sa amin? Eh may promise siya, build better, di ba? More and better. So, pagkatapos sa governance, in all these 4 aspects, bagsak siya. So we'd like to hear Mr. President address these issues. Tingnan natin kung meron ka pang magagawa sa natitirang 2 taon if you still have 2 years. Mga kababayan, maraming salamat. Mabuhay General Ber Garcia!